Totoo nga bang kalaban itong kakambal ni Shanks na si Shamrock? Bali simula nga nang ma-reveal itong karakter ni Shamrock sa kwento, inassume na kaagad nating lahat na isa siyang masama. Kalaban na siya kaagad sa paningin natin. Bakit? Dahil kung si Shanks nga lumaki sa kamay ng mga pirata at normal na tao, itong si Shamrock naman lumaki sa kamay ng mga taong ang tingin nila sa sarili nila mga Diyos. Lumaki siya sa Merijoa. At alam naman natin na itong mga nakatira sa Merijoa iba ang pananaw sa mga normal na tao. Ang tingin nga nila sa mga tao pawang insekto lang. Bali may mga ginawa na nga tayong videos patungkol sa posibleng final matchup ni Shanks itong kakambal niyang si Shamrock o sila ang maglalaban sa huli. Pero knowing Oda na napaka-unpredictable possible ngang baliin niya itong matchup na to. Possible ngang ipihit niya yung kwento papunta sa isang plot twist. Kaya naman sa video nga na to ito yung pag-uusapan natin. Itong posibleng sekretong babaliktad pala itong si Shamrock later on sa world government. Bali magbibigay nga ako ng dalawang senaryo sa posibilidad na to. At bahala na kayo kung ano ang paniniwalaan nyo sa dalawa. Ngayon kung malinaw na game. Umpisahan na natin itong topic natin. Yes, tama nga kayo nang nabasa. Posibleng secretly na mabait pala itong si Shamrock. During chapter 1167 nga nung unang beses nating makita ng magkatabi itong kambal na sila Shanks at Shamrock, ano ba ang unang nabanggit ni Shamrock sa kapatid niya? Sa moment nga na to, gustong patumbahin ni Shanks yung traitor daw sa Merijoa. At ano bang sinabi ni Shamrock? Makakapaghintay daw yung pagpatay nila sa traitor. Sa ngayon nga, magpagaling daw muna itong si Shanks mula sa mga sugat na natamo niya. So kung masama nga itong si Shamrock gaya ng pinoportray ng marami, sa tingin nyo ba naiisipin niya yung kapakanan ng kapatid niya? Diba hindi? Meaning may natitirang kabaitan sa puso netong si Shamrock since ipinakita ngang concern siya para kay Shanks. Isa pang example itong nakita natin during chapter 1139. Sa chapter nga na to tinanong ni Loki kung kaano-ano daw ba ni Shamrock si Shanks since kamukhang kamukha nga daw niya ito. Ang sinagot nga ni Shamrock sa moment na to yung pagre-reveal niya ng kakambal niya na si Shanks. Hindi nga niya ito itinanggi. Na-attach nga daw ng sobra si Shanks sa mga tao kaya hindi na ito bumalik pa sa Merijoa. So kapansin-pansin nga sa sagot ni Shamrock yung care para sa kapatid niya. Masasabi nga natin to dahil knowing celestial dragons na masyadong mapagmataas, paniguradong ikasusuklam na nila itong si Shanks once na malaman nilang mas pinili na itong manirahan sa lupa kesa sa Merijoa. Nakita nga nating ginawa nila yan sa pamilya nila Doflamingo na piniling manirahan sa lupa. At ano ba ang nakapagpatrigger kay Shamrock kung bakit niya inatake ng Cerberus itong si Loki? Diba yung pagsasabi ni Loki na hate daw niya itong si Shanks? Meaning nagpakita ulit ng concern itong si Shamrock para kay Shanks. Ngayon ang siste nga posibleng in reality mabait talaga si Shamrock. Pero dahil nga sa under siya ng power up ni Imu dahil isa na nga siyang Holy Knight sa pamamagitan ng Devil's Contract, hindi na nga niya pwedeng ipakita pa itong kabaitan niya. Dahil baka magaya nga siya kay Harald na once natanggihan itong iuutos ni Imu, makukontrol na siya neto ng tuluyan. Panigurado na ang una nyong maiisip once na marinig nyo itong word na revolt, syempre yung Revolutionary Army. Itong grupong direktang kinakalaban ang world government sa pangunguna ni Monkey D. Dragon. So bakit ba natin siya nabanggit? Dahil sa tingin ko nga pwedeng itong si Dragon ang makakapagpakumbinse kay Shamrock na bumaliktad sa world government. Bali sa mga nakalimutan na malalim nga yung koneksyon ni Dragon kay Shamrock. Nag-umpisa nga yan way back 38 years ago pa during God Valley incident. Kung matatandaan nyo itong si Dragon nga mismo ang nagtangkang iligtas itong si Shamrock sa kamay ng mga celestial dragons. Ito nga yung naging misyon ni Dragon sa sarili niya bilang bayad sa maling ginagawa ng mga Marines during God Valley incident. Pero alam naman natin na later on hindi nagtagumpay itong si Dragon. Si Shanks nga lang ang somewhat na nailigtas niya. Kaya naman
naman yung idea nga na kukumbinsihin ni Dragon itong si Shamrock na tumiwalag sa world government isa nga itong plot na ikagugulat ng lahat. Dahil kung iisipin nyo guys napakaraming karakter nga ang pwedeng ilagay ni Oda sa sitwasyon ni Dragon during God Valley incident. Pwede nga niyang ilagay dito si Garp or kahit sino sa Roger Pirates. Pero mapapaisip nga tayo na bakit si Dragon? Bakit siya ang nilagay ni Oda sa sitwasyon na to? Hindi kaya pagtatanim ito para later on sa napipintong final war magkakaroon ng koneksyon itong sila Dragon at Shamrock? Kumbaga itong misyon na mailigtas si Shamrock nag-fail itong si Dragon 38 years ago. Pero sa present timeline tutuparin niya itong misyon na to at maliligtas pa rin niya itong si Shamrock sa kamay ng world government. Bali ang magiging tanong nga sa sitwasyon na to paano? Paano mapapabaliktad ni Dragon itong si Shamrock sa world government gayong buong buhay niya pinagsisilbihan niya itong institusyon na to? So ang tingin ko ngang magiging susi dito yung nanay ni Shamrock. Dahil sinong karakter lang ba ang nakakaalam kung sino ang pumatay sa nanay ni Shamrock? Diba si Dragon? Nakilala nga ito ni Dragon sa huling sandali ng buhay neto. Kaya naman possible nga na reveal niya kay Shamrock na itong mismong tatay niya na hinahangaan niya siyang pumatay sa mismong nanay niya. Sa tingin ko nga posibleng ito ang maging rason ng pagbaliktad netong si Shamrock. Sa tanong nga kung hindi ba ito ni-reveal ni Garling kay Shamrock mataas nga ang tsansa na hindi ito ni-reveal ni Garling. Paano ko nasabi? Dahil itong nanay nga nila Shamrock normal na tao lang. At dahil nga sa pinandidirihan ng mga Celestial Dragons ang mga normal na tao malamang na hindi i-reveal ni Garling ang katotohanan dahil takot siyang pandirihan din itong anak niya kung sakaling malaman ng lahat na half-blooded Celestial Dragon lang pala ito. Ang possible foreshadowing nga ni Oda sa theory nating babaliktad itong si Shamrock makikita natin in chapter 1167. Kung matatandaan nyo sa chapter na to may isang panel nga na magkasama itong sila Shanks at Shamrock. May napapansin ba kayo? Yes, itong pagsuot nga ni Shanks sa uniforme niya hindi gaya ng nakikita natin sa kanya. In reality nga laging nakalabas itong dibdib niya. Itong pagsuot naman ni Shamrock kabaliktaran din sa nakita natin sa kanya during sa pagpunta niya sa Elbaf. This time nga gaya kay Shanks nakabalot na rin itong dibdib niya. Hindi kaya ito yung foreshadowing na gaya kay Shanks magiging mabuti rin itong si Shamrock? Anyway, kung sakali nga at magkatotoo itong theory nating babaliktad si Shamrock nakaka-excite nga ito. Dahil alam naman natin kung gaano kalakas itong si Shanks. Maraming ang nagsasabi na mas better version daw ni Roger itong si Shanks. Kaya naman kung sakali nga at magtulong itong kambal na to na labanan si Imu, paniguradong sobrang hype neto. Imagine, isang Shanks pa lang nai-excite na tayo sa tuwing gumagalaw siya. Paano pa kaya kapag dalawa na sila? Diba? Anyway, ayan na nga yung maikling topic natin patungkol sa posibleng pagbaliktad ni Shamrock sa world government. Kung sakaling may thoughts nga kayo sa theory na to o may ebidensya pa kayong madadagdag, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung sakaling na-enjoy nyo naman itong video na to, wag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang. Peace!